Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo at nakikinig sa inyong programa online. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jerome. 26 na taong gulang ako at isang houseboy dito sa Project 8 Quezon City. Sumulat ako sa inyo para ilabas ang aking hinaing sa lupit ng kapalaran. Lahat kasi ng taong minamahal ko ay iniiwan lang din ako. 3 taon na ang nakakaraan, nagmahal ako noon. Si Vivian ang pangalan niya. Lahat ng pagsubok ay nalampasan ko. Maging ang pagtutol ng aking mga magulang kay Vivian ay kinaya ko. Halos buong panahon kong binuhos ang lahat sa kanya. Nagtrabaho ako para sa aming dalawa. Halos hindi na ako makatulong sa aking mga magulang dahil mas inuna ko si Vivian. Halos lahat ay ayaw sa aming relasyon pero nalampasan namin yon at patuloy kaming naging matibay. Pero Papa Dudut, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napagbintangan ako at nakulong sa pagkakasala. Hindi ko alam at hindi ko naman ginawa. Doon ay nasira ang lahat sa amin ni Vivian. Anong kailangan mo sa akin? Seryosong tanong sa akin ni Vivian. Para bang ayaw niya akong makita noong mga sandaling iyon. Namiss kita sobra, kaya heto, nagbalik ako. Masaya at may pangungulila na sabi ko sa kanya. Baka makita tayo ng mga magulang ko. Sige na, umuwi ka na, pagtataboy niya sa akin. Bakit hindi mo naman ako dinalaw doon sa presinto? In-expect ko na ikaw ang unang makikiramay sa akin. Alam mo naman ba na wala akong kasalanan sa ibinibintang nila sa akin? Ilang araw din akong nagtiis doon sa presinto. Hinintay kita roon. Umaasa ako na dadamayan ako ng girlfriend ko. Pero ano, hindi ka nagpunta kahit kumusta man lang. Wala akong nakuha sa iyo, Vivian. Alam mo bang ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin? May pagtatampong sabi ko sa kanya. Samantala, huminga muna ng malalim si Vivian bago siya nagsalita. Hindi ako naniniwala na walang-wala kang kasalanan doon sa binibintang nila sa iyo. Nasaktan naman ako sa paratang na narinig ko sa kanya. Vivian naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Inosente ako. Hindi ko nga alam yung binibintang nila sa akin. Akala ko ba girlfriend kita? Bakit mo ko pinagdududahan? Tanong ko sa kanya. Jerome, gusto ko na talagang makipaghiwalay sa iyo. Diretso niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung iiyak ba ako? Kung magmamakaawa ba ako sa kanya? Vivian, akala ko mahal mo ako. Kaya ka nakipagbalikan ulit sa akin. Sabi ko sa kanya na naiiyak. Ngayon ko lang kasi na-realize na wala na akong nararamdaman pang pagmamahal sa iyo. Pag-amin niya sa akin. Patawarin mo ako, Jerome, pero kahit na anong gawin ko, hindi na talaga kita kayang mahalin pa. Dagdag pa niya. Huwag mo naman sanang sabihin sa akin yan. Nung panahong iyon ay sobrang nadudurog na ang puso ko, Papa Dudut. Yun ang totoo. Hindi na talaga kita mahal. Hanggang dito na lang tayo, diretso niya sa akin. Suko na kasi ako. Alam kong hindi mo ako kayang bigyan ng magandang buhay, pagpapatuloy pa niya. Yun lang ba? O sige, magsusumikap ako. Paniniguro ko naman sa kanya. Umaasa ako na maniniwala siya sa mga sinasabi ko. Paano mo ako mabubuhay kung sakaling maging asawa mo ako? Samantalang tagabantay ka lang ng computer shop ng pinsan mo. Magkano lang ba ang kinikita mo doon, ha? Tapos palagi kang walang oras sa akin dahil diyan sa trabaho mo. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na may boyfriend ako, Jerome. Kung hanggang doon ka lang, mas mabuti pang wag na lang akong magpatali pa sa'yo. At saka,
Mayroon akong ipagtatapat sa iyo, Jerome. Kahit kailan ay hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Nagawa ko lang yon. Kasi gipit na ako sa pera. Wala pa kasi akong trabaho noon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos ko sa pag-apply para sa trabaho. Kaya ako kumapit sa iyo para lang sa pansarili kong interes. Yun naman ang mga sinabi ni Vivian sa akin na lalong nagpasakit ng aking damdamin. Nanginig naman ang buo kong katawan dahil sa galit sa kanya at awa sa aking sarili. Ang sama-sama mo na isumbat ko sa kanya. Pero naisip ko na kasalanan ko rin ang lahat kasi hinayaan ko siyang gamitin ako. Oo, una pa lang ay nakaramdam na ako ng kutob na ginagamit lamang niya ako. Pero dahil sa matagal ko na siyang iniibig noon ay sinamantala ko ang pagkakataon. Naging masaya naman ang relasyon namin, Papa Dudut. Pero sa aming dalawa, ako lamang ang expressive at halos nagdadala ng aming relasyon. Sorry Jay, pero hindi na muna ako mapabalik pa sa dati nating relasyon. Nagpapasalamat pa nga ako at sa wakas ay nakawala na rin ako sa iyo. Hindi na kita kailangan, Jerome. Sabi pa sa akin ni Vivian na parang baliwala lamang sa kanya ang nakaraan namin. Manggagamit ka. Tangi ko lamang nasabi sa kanya dahil sa sobrang disappointment. Manggagamit na kung manggagamit kahit ano pang sabihin mo. Hindi na ako naapektuhan pa, matigas niyang sabi sa akin. Alam mo rin, hindi ko maiwasan tuloy na magalit sa sarili ko kasi nagpakatanga ako sa iyo. Hindi ko maiwasang magsisi kasi tinulungan pa kita, minahal pa kita. Buong buhay ko binigay ko. Mas inuna kita kesa sa pamilya ko. Mas inuna kita kesa sa sarili ko. Wala kang utang na loob, sumbat ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, susuko na ako. Paalam na rin. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago kami tuluyang maghiwalay, Papa Dudut. At nang makalaya ko pansamantala. Sa pamamagitan ng pagpiyansa ay nilibang ko ang aking sarili sa pamamagitan ng Facebook. At hindi naglaon ay nakilala ko naman si Cherry. Hindi niya tunay na pangalan. Muling nanumbalik ang saya na nararamdaman ko nang makilala ko siya. Nakalimutan ko si Vivian dahil sa kanya hanggang sa na-develop ako sa kanya. At yun na nga, niligawan ko siya. Mukhang masayang anak ko ngayon Ano ba o sino ang nagpapasaya sa'yo? Usisa sa akin ang nanay ko, si Aling Puring, nang mapansin niyang kakaiba ang aking mga kinikilos. Tama po kayo, inay. Meron nga pong nagpapasaya sa akin. Cherry po ang pangalan niya, inay. Nililigawan ko na po siya at malakas ang kutob kong sasagutin niya ako. Sabik na sabik kong kwento sa kanya. Saan mo naman siya nakilala? Usisa pa niya sa akin. Nagkakilala po kami sa Facebook, inay. Mabait po siya, maganda, parang kayo, inay, pagmamalaki ko pa. Anak, nasabi mo ba sa kanya yung tungkol sa nakaraan mo? Ano, tanggap ba naman niya? Maya-maya ay sumeryoso noon si inay na tila ba nag-aalala para sa akin. Hindi ko pa po nasasabi yon sa kanya pagtatapat ko. Yung tungkol po doon sa nakulong ako, wala yon. Napatunayan naman pong wala akong kasalanan. Sana matanggap ka niya, oras na malaman niya ang totoo. Basta anak, tandaan mo na palagi akong nakasuporta sa iyo. Wika sa akin ni inay noong araw na yon. Samantala, kinagabihan ay muli kaming nag-usap ni Cherry sa cellphone. As usual, ay kwentuhan kami hanggang sa napunta ang usapan sa aking panliligaw sa kanya. Namimiss kita, Jerome, sabi sa akin ni Cherry. Ibig sabihin ba niyan? Love mo rin ako? Usisa ko naman sa kanya. Syempre, mahal kita. Biglang pag-amin niya sa akin. Kung ganon, sinasagot mo na ako? Tanong ko sa kanya. Jay, sinasagot na kita.
Oo, tayo na sa wakas. At narinig ko rin kay Cherry ang matamis niyang oo. Talaga? Cherry? Sinasagot mo na ako? Sabi ko sa kanya habang hindi pa rin ako makapaniwala noon. Ang totoo niyan. Kaya ako tumawag sa'yo para sabihin to sa'yo. Hindi na kasi ako makatiis eh. Gusto ko na maging boyfriend kita pagtatapat pa niya sa akin. Pero saglit lang ang naging kasiyahan ko dahil nakaramdam ako ng kaba. Bago ako mag-celebrate ay kailangang malaman muna ni Cherry ang katotohanan tungkol sa akin. Cherry, may sasabihin sana ako sa'yo. Kinabahan kong panimula sa kanya. Pasensya na kung ngayon ko lang sasabihin to ha. Nakulong ako dati sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Yun lang ba? Naku, wala yun sa akin. Ang mahalaga, wala kang kasalanan. At kung sakaling nagkasala ka man dati, ang mahalaga pinagsisihan mo na ang lahat, sagot naman sa akin ni Cherry. Sa puntong iyon ay nakahinga na ako ng maluwag. Bago pa kasi ang pag-uusap naming yon ay na-text ko na sa kanya yung tungkol sa narating ko na 6 lamang ang natapos ko. Natanggap naman ako ni Cherry dahil ayon sa kanya, mas mahalaga sa kanya ang ugali kaya nakatapos man ang pag-aaral o hindi. So, ano? Meron ka na bang plano para sa unang lakad natin? Bilang mag-boyfriend-girlfriend? Usisa ni Cherry sa akin. Agad naman akong umamin. Wala pa, pero pagpaplanuhan ko yan. Sisiguraduhin kong magiging masaya at memorable ang unang paglabas natin bilang magkasintahan. Pangako ko naman sa kanya. At naging masaya naman ang relasyon namin ni Cherry. Wala namang kaming naging problema kaya inakala ko na siya na nga ang matagal ko nang hinihintay. Minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko, Papa Dudut. Sinikap kong pasayahin ang bawat araw na magkasama kami. Samantala, noong December 14, 2016 ay maswerteng nakasama namin ni Cherry sa isang Christmas get-together na organized noon ng isang local radio station para sa kanilang mga fans. Sobrang saya ko noon dahil napasaya ko ang aking pinakamamahal. Kaso, Papa Dudut, kinabukasan ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Malungkot ka, anak? Bakit? May problema ka ba? Ayos lang ba kayo ni Cherry? Tanong sa akin ni Inay nang mapansin niyang isang araw yata akong walang kibo noon. Nagkatampuhan ba kayong dalawa? Usisa pa niya. Inay, kasi po si Cherry. Simula po kasi nung umattend po kami ng Christmas get-together, bigla na lang siyang hindi nag-text sa akin. Heto nga po ilang beses na ako nagte-text sa kanya para mangumusta pero hindi po niya ako nire-replyan. Sinusubukan ko rin po siyang tawagan pero hindi po niya yon sinasagot. Kaya nga po Inay, iniisip ko po kung may nagawa ako na hindi niya nagustuhan. Kwento ko kay Inay habang pinapakita sa kanya ang response ko kay Cherry. Ganun ba anak? Huwag mo nang masyadong isipin yon. Bigyan mo muna ng panahon yung kasintahan mo. Kakausapin ka din niya. Malay mo, baka masyado lang siyang abala ngayon kaya wala siyang panahong replyan yung mga text mo sa kanya. Huwag kang kabahan doon. Paliwanag naman sa akin ang aking ina. Kaso po, Ina, hindi ko po maiwasang hindi kabahan. Ewan ko po ba, pero parang hindi maganda yung dating sa akin nang bigla niyang panlalamig. Huwag naman po sanang maulit yung nangyari sa amin ni Vivian dati pag-aalala ko noon. Samantala, pagsapit ng hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Cherry. Agad akong nakaramdam ng kabaan nang marinig kong malungkot ang kanyang boses. Maghiwalay na tayo Jerome, diretso ni Cherry. Pero bakit naman? Ano bang kasalanan ko? May nagawa ba akong mali? Nakukulangan ka pa ba sa pagmamahal ko, Cherry? Kung may gusto ka,
Sige, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Ayaw kong mabaliwala ang ilang buwang pinagsamahan natin. Pagmamakaawa ko noon sa kanya. Ngayon ko lang kasi na-realize na hindi pala kita mahal. Naawa lang pala yung nararamdaman ko para sa'yo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Kaso, nahihiya ako. Naging mabait ka naman kasi sa akin. Wala akong masabi sa pagiging maalaga at maalalahanin mong boyfriend. Pero kasi Jerome, kulang pa. Hindi naging sapat yung naging kabutihan mo sa akin para mahalin kita ng buo. Jerome, sorry. Sorry talaga, pero hindi na kita kaya pang mahalin. Pag-amin ni Cherry. Hindi naman ako nakaimik dahil sa sobrang pagdadalamhati. Nagpatuloy naman si Cherry. Sa totoo lang ay nakokonsensya ako ngayon sa ginawa ko sa iyo, pero wala akong choice, Jerome. Kailangan kong gawin to. Kapag hindi ko kasi ginawa to, ay lalo lang akong makakasakit sa iyo. Paliwanag na niya sa akin. May mahal ka ng iba, kusisa ko sa kanya. Wala, hindi kita pinagpalit sa ibang lalaki. Sagot naman niya sa akin. Cherry, masakit yung ginagawa mo sa akin. Umasa kasi ako. Umasa ako na mahal mo talaga ako. Minahal kita. Naibuhos ko na sa iyo ang lahat. Kaya nga hindi ko talaga matanggap na sa ganitong paraan lang matatapos ang lahat. Cherry, wala na ba talagang pag-asa sa ating dalawa ha? Muli kong tanong sa kanya. Sorry, pero wala na talaga tayong pag-asa. Tipid pero diretso ang sagot pa ni Cherry sa akin. Papadudot, sa pangalawang pagkakataon ay muling nadurog ang puso ko. Nanumbalik ang lahat ng sakit pero hindi ako sumuko noon at sa halip ay sinubukan ko pa rin makipagbalikan kay Cherry. Oo, kinain ko ang pride ko at nagpakababa ako. Ginawa ko talaga ang lahat para bumalik lamang sa akin ang taong mahal ko, Papadudot. Hindi ako sumuko noon para bumalik sa akin si Cherry at noong January 10 ay nagkabalikan din kami. January 15 ay nag-celebrate pa kami ng aming monthsary. Pero hindi na siya katulad ng dati na sweet sa akin at sobra talaga akong nasasaktan doon. Pero nag-pretend na lamang ako na okay ako. Pero Papadudot, pagkalipas ng ilang pang mga araw ay muling nawala ulit sa akin si Cherry. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Hindi ako dapat nakipagbalikan sa iyo. Malungkot na wika ni Cherry sa akin. Kahit na anong pilit ko na mahalin ka, hindi ko talaga magawa, Jerome. Gusto ko na makipaghiwalay ulit sa iyo, sabi pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay hindi ko naman napigilang umiyak. Cherry naman, akala ko ba nangako na tayo sa isa't isa na wala nang iwanan? Pero bakit ganito? Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo to sa akin? Sorry talaga, pero Jerome, sa pagkakataong ito ay buo na talagang desisyon ko. Ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Yon ang huling desisyon ni Cherry na alam kong hindi na magbabago pa. Pagkatapos noon ay inamin na rin niya sa akin na may iba na siyang mahal. Kung hindi mo pala ako mahal, sana hindi mo na lang ako pinaasa pa. May paninisi kong sabi pa noon sa kanya. Sino bang namilit na magkabalikan tayo? Hindi ba ikaw? Balik pa niya sa akin. At ako pa ngayon ang may kasalanan? Sarkastikong tanong ko sa kanya kahit nagaralgal na noon ang aking boses. Dahil sa pag-iyak. Oo Jerome, kasalanan mo. Kasalanan mo kaya ka nasasaktan ngayon? Kasi pinagpipilitan mo ang sarili mo sa akin. Kahit na alam mong hindi na pwede, sa puntong yon ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Kasalanan ko ba na mahalin kita? Tanong ko sa kanya. Oo, sinabi ko na nga kasi sa iyo na huwag kang magpakatanga pero ginawa mo pa rin. Jerome, sorry talaga. Ayaw ko namang sabihin to sa iyo.
Pero panahon na para magising ka sa katotohanan. Hindi tayo ang magkapalad. Yon ang dapat mong tanggapin. Yon ang huling sabi niya sa akin, Papa Dudut. Halos 1 buwan akong wala sa sarili. Tulala, walang kulay ang mundo. At noong March 2017 ay nakita ko sa Facebook na may ibang boyfriend na si Cherry at masaya na siya. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat at sa awa ng Diyos ay muli akong nakabangon. Makalipas nga ang ilang buwan ay nakilala ko naman si Diana. Hindi niya tunay na pangalan. Isa siyang single mom. Naging magkaibigan kami at nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at niligawan ko na siya. At hindi naglaon ay naging kami na nga. Muli akong nabuhay ng loob dahil kahit na may anak siya ay hindi naging hadlang iyon para mahalin ko siya ng buong buo. Marami kaming pangako sa isa't isa at wala kaming pakialam sa aming mga nakaraan. Mahal mo ba ang anak ko? Natatandaan kong tanong ni inay kay Diana. Agad namang sumagot ang girlfriend ko. Opo, mahal na mahal ko po si Jerome. Napangiti naman si inay. Pagkaraang marinig yon. Mabuti naman kung ganon. Alam mo anak, ikaw na ang destiny niya. Kasi alam mo ba, matagal na niyang hinahanap ang destiny niya. Nasabi nga po ni Jerome, nakangiting response ng aking girlfriend. Makakaasa ka rin sa anak ko na mamahalin ka niya. Paniniguro pa niya. Siya nga po pala, may pagtatapat po sana ako sa inyo. Maya-maya ay wika ni Diana. Alam na po ito ni Jerome. Isa po kasi akong single mom. Pag-amin niya sa aking ina. Agad naman siyang inalo ni inay. Diana, walang kaso sa akin kung dalagang ina ka. Ang mahalaga sa akin ay mahal mo ang anak ko at masaya ang anak ko sa piling mo, sabi pa niya sa aking girlfriend. Alam niyo po inay, sobra po akong nagpapasalamat ngayon sa Diyos kasi nahanap ko na rin ang destiny ko, sabi ko kay inay. Sigurado po akong si Diana ang nakalaan sa akin, natutuwa kong sabi sa kanya. Sana maging masaya kayo sa relasyon ninyo at sana'y panghabang buhay na yan. Pagkatapos noon ay muli siyang bumaling sa girlfriend ko. Diana? Bakit po inay? Tanong ni Diana. Makakaasa ba ako sa iyo na hindi mo sasaktan at iiwan ang anak ko? Tanong ni inay. Tumango naman si Diana bilang sagot. Opo, makakaasa po kayo. Hindi ko po iiwan si Jerome. Tanggap mo naman siguro ang nakaraan ng anak ko. Muling sumagot si Diana sa tanong ni inay. Opo, tanggap ko po si Jerome, maging sino man siya. Mabuti kung ganon. Gabayan sana kayo ng Diyos at sana'y matupad ninyo ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Sumagana sana ang buhay ninyong dalawa. Yon ang naging basbas ni inay sa aming relasyon, Papa Dudut. Naging maayos naman kami nung una ni Diana. Naramdaman ko namang minahal naman niya ako. Pero lumipas ang mga buwan ay tila nagbago rin si Diana ng pakikitungo sa akin. Bigla na lang siyang nanlamig. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking girlfriend. Nasaan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay sa iyo dito. Darating ka ba? Tanong ko noon sa kanya. Dahil noong araw na yon ay may nakatakda kaming lakad. Nasa bus station ako. Pipid na sagot ni Diana sa akin. Nagulat naman ako. Bus station? Bakit? Anong ginagawa mo diyan? Uuwi ako ng probinsya kasama ang anak ko. Sagot niya. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin yan? Kailan ang balik mo? Muli kong tanong sa kanya. Labis akong kinabahan sa tono pa lamang ng kanyang boses. Hindi na ako babalik pa diyan. Sagot niya ulit sa akin. Diana, anong ibig mong sabihin? Nagsimula na akong mag-hysterical. Alam ko na kasi ang kasunod noon, Papa Dudut.
Jerome, sorry, pero ayaw ko na. Hindi na ako masaya sa'yo, kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo. Pagtatapat ni Diana. Ano? Huwag mo naman sabihin yan sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Jay, gustuhin ko man na mahalin kita pero hindi ko talaga kaya. Oo, inakala ko na mahal kita pero bigla ko na lang naramdaman na hindi na pala kita mahal. Naawa lang pala ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin pa niya. At saka nag-aalala lang din ako sa magiging kinabukasan natin, Jerome. Anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa akin? Sakaling ako ang makatuluyan mo? Mabibigyan mo ba ako ng magandang buhay? Hindi. Para walang tayong patutunguhan. Dagdag pa niya. Kaya ko namang magsumikap para mabigyan ka ng maayos na buhay. Wika ko naman sa kanya. Mahirap nang sumugal, Jerome. Patawarin mo ako, pero ayaw ko na ng buhay na walang kasiguraduhan. Sorry talaga, Jerome, pero hindi pala ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Akala ko ikaw na. Nagkamali pala ako sa pag-aakalang ikaw ang babaeng destiny ko. Wala ka rin namang pinagkaiba sa mga babaeng nang iwan at nanakit sa akin. Paninisik ko pa sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka pero wala na akong magagawa pa. Kailangan na nating maghiwalay, katwiran naman ni Diana. Pakiusap, Jerome. Huwag mo namang tangkain pang makipagbalikan sa akin kasi hindi na mangyayari pa yon. Sana pagkatapos ng pag-uusap natin, wag mo na sana akong guluhin pa. Kung mahal mo talaga ako, ay irerespeto mo ang desisyon ko. Pakiusap niya sa akin. Pagkatapos nito ay hindi na kita guguluhin pa. Irespeto ko ang desisyon mo. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago tuluyan ko na siyang hindi nakita, Papa Dudut. Noong mga panahong yon ay gusto ko nang mamatay. Naisip ko na napakasaklap ng kapalaran ko at lahat ng minahal ko ay nawawala sa akin. Inisip ko rin kung saan ako nagkamali. Saan ba ako nagkulang? Nagmahal lang naman ako ng sobra, pero bakit kulang pa rin? At para akong pinagdadamutan ng panahon para maging masaya. Ang sakit talaga, Papa Dudut. Hindi na ba ako dapat magmahal ng totoo? Paano mawawala ang sakit na nararamdaman ko? Papa Dudut, sana po ay mabigyan ako ng payo ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong gawin para ako'y mahalin at lubusang maging masaya sa buhay pag-ibig muli. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jerome.